Guro, Isipin mo, ako ang sultan ng Sandata na pinangibabawan ang buong panahon gamit ang espada ng langit at nagtatag ng talaan ng mga espada upang husgahan ang lahat ng mandirigma ng espada. Ngunit ikaw, pagkatapos ng mahigit 10 taon ng pagsasanay, ay nalampasan na ako sa espada ng langit. Guro, may kahilingan ako na bumaba ng bundok upang hanapin ang aking pamilya. Ang piraso ng jade na ito ay dapat ang alaala na iniwan ng iyong pamilya. Mahirap malaman ang puso ng tao sa ibaba. Huwag basta-basta lumaban. Kung hindi, magdudulot ito ng gulat sa mundo ng mandirigma. Naiintindihan ko. Ang espada ni Cheng Feng ay pinigilan pa rin. Wala siyang tila dantian. Hindi magamit ang panloob na lakas, ngunit siya ay isang pambihirang banal na katawan ng dragon sa loob ng 1000 taon. Sa buong mundo, wala nang makakatalo sa kanya. Itay, inay, paano ko kayo mahahanap? Lujiwei, saan ka tatakbo? Apelido rin niya ang Lu. Ang pamilya Gao, para agawin ang posisyon ng unang paaralan ng mandirigma, ay hindi nag-atubiling gumamit ng ganitong kahalay na paraan. Mayroon pa ba kayong kahit katiting na katarungan ng mandirigma? Maaari bang kainin ng katarungan? Ito ay ang awayan ng ating dalawang pamilya. Huwag isali ang mga inosenteng tao. Hayaan umalis ang binatang ito. Isang mabahong magkakatay ng baboy lang, patay na kung patay. Ikaw naman, ang cute mo pa pala. Binata, mamaya ay hahawakan ko sila. Tumakbo ka na! Susunod, ikaw naman. Binata, Miss Lu, gising ka na. yung mga tao kanina, hindi ka naman nila nasaktan? Wala. Mabuti naman. Pero paano mo ako nailigtas? Tandaan mo, ikaw ang tagapagmana ng espada ng langit, huwag basta-basta gagamit, kung hindi, magdudulot ito ng kaguluhan sa mundo ng martial arts. Mula bata ako, nakatira ako sa bundok kahit wala akong dantian o panloob na kapangyarihan, pero magaling naman ang mga binti ko. Noon sinamantala ko ang gulo at binuhat kita tumakbo. Ganyan pala. Salamat binata sa pagligtas. Kahit first time pa lang tayo nagkita, bakit parang pamilyar ka? Kung hindi lang ipinadala ng tatay ko ang kapatid ko, ganyan na sana siya kalaki ngayon. Saan ka nakatira, miss? Baichuan Wuguan. Mga ninuno, hinihiling ko pagpalain ninyo si Xiaobao na maging ligtas at payapa. Kung kailangan niyang dumanas ng hirap, parusahan ninyo ako ang kanyang ina. Isang walang kwentang walang dantiyan, malamang patay na sa labas. Iniisip mo pa rin siya pagkatapos ng maraming taon? Madam, bumalik na ang binibini. Jiwei. Salamat, binata sa pagligtas sa aking anak na babae. Wala yun. Para kaming magkakilala ni Miss Lu noon pa. Isang maliit na bagay lang. Ano ang pakay mo sa lungsod ng ilog, binata? Dati, kasama ko ang aking guro sa bundok araw-araw, nagkakatay ako ng baboy. Ngayon pumunta ako sa lungsod ng ilog upang hanapin ang aking mga tunay na magulang. Pero hindi ko alam kung saan sila nakatira. Oo nga. Kaya, umaasa ako sa Jade na ito para mahanap sila. Xiaobao, tingnan mo. Ang jade na ito ay ginawa ko mismo. Dapat lumaki kang ligtas at payapa. Pagod ka na, Madam, halika, tingnan ko. Wala siyang dantiyan.
Ang pamilya Lu ay kilala sa martial arts at ang Baichuan Martial Arts School ang pinakamahusay sa Zhongzhou. Kung malaman ito ng iba na nanganak ako ng isang walang kwentang anak na walang dantian, paano ako makakaharap ang iba? Ipadala siya. Sabihin sa labas na patay na siya. Xiaobao, Xiaobao. Xiaobao. Ito ang jade na ibinigay ko kay Xiaobao. Ang aking Xiaobao ay ganito nakalaki. Kami. Haha! Iniligtas ng binata ang aking anak, isang malaking utang na loob sa pamilya Lu. Baka gusto mong manatili pa ng ilang araw sa aming tahanan. Tungkol sa paghahanap mo sa iyong mga magulang, tutulungan ka ng pamilya Lu ng buong puso. Sige, maabala ko kayo. Nang ipakita ko ang jade pendant, ang reaksyon ni Ginang Lin ay tila labis na nasasabik. Pakiramdam ko rin, may likas akong pagkakaugnay sa kanya. Kilala ba niya ako? Ang jade pendant na yon ay ako mismo ang gumawa, hindi ako maaring magkamali. Siya ang aking anak na si Xiaobao. Bakit mo ako pinipigilang kilalanin siya? Siya pala ang kapatid. Anong kilalanin? Noong una, sinabi kong mag-aanak ka pa, ayaw mo. Isang tagapagkatay ng baboy. Hindi ka ba naaasiwa? Ako'y naaasiwa. Kayo dalawa, walang sino man sa inyo ang dapat kumilala. Kung hindi, lalabas kayo ng pamilya Lu. Ang bato ng langit ay gawa sa pinakamatigas na itim na bakal sa mundo, sa buong dakilang siya. Tanging ang nangunguna sa talaan ng mga espada ang makakapag-iwan ng marka ng espada dito. Umuwi na tayo habang maaga at magsanay ng espada. Uy, tagapagkatay ng baboy, nakapagsanay ka na ba ng espada? Hindi pa? Akala ko nga rin. Wala ka pang dantian, payat ang mga braso at binti mo. Buti nga nakakapatay ka ng baboy. Binabalaan kita, huwag mong isipin na dahil nailigtas mo ang binibini ay maaari ka nang tumira sa pamilya Lu. Wala ka kundi isang walang kwentang mamamatay baboy. Sa amin, hindi ka talaga kabilang. Kung marunong ka, umalis ka na. Lakad. Tama ang sinabi ng master ko, mapalinlang ang mga tao sa paanan ng bundok, ang kabutihan ay hindi nasusuklian. Ganun ba kahirap? Subukan ko. Binatang Lu. Ginang Lin. Nag-ayos ako ng ilang damit para sa'yo. Subukan mo kung bagay ba sa'yo. Salamat. Dito po. Ang pamilya Gao ay nakatitig sa ating pangalan bilang nangungunang paaralan ng eskrima. Maaring hamunin nila tayo sa mga susunod na araw. Habang nasugatan si Jiwei, hindi kayo dapat maging pabaya. Ngayon, sasamahan ko siya upang sanayin kayo. Opo, punong pamilya. Bato ng langit. Bakit naging ganito ang bato ng langit? Pantay ang pagkakahati, ito ay nahati sa isang tabak. Kahit ang nangungunang eksperto sa talaan ng mga espada, kahit gamitin ang lahat ng kanyang lakas, sa bato ng langit na ito ay makakapag-iwan lamang ng kalahating pulgadang marka ng tabak. Ang taong ito ay nakapaghati ng bato ng langit sa dalawa.
Ibig sabihin, mas malakas siya kaysa sa nangunguna sa talaan ng mga espada. Kung makukuha natin ang kanyang tulong, hindi na natin kailangang katakutan ang pamilya Gao. Punong pamilya, hindi ba nangangahulugan iyon na ang ating paaralang Baichuan ay makakabalik sa tuktok at mapapanatili ang reputasyon bilang pinakamahusay sa Zhongzhou? Totoo yan. Ngunit ang gayong dalubhasa, nasaan kaya ngayon? Ngayon si Cheng Feng lang ang dumating sa pamilya Lu. Siya kaya? Ang aking munting bao ay isa ng matanda. Ginanglin. Bakit po kayo umiiyak? Halika. Nabalitaan ko na nasa bundok ka nitong mga nakaraang taon. Mabuti ba ang iyong guro sa'yo at ang iyong mga kasamahan, inaapi ka ba nila? Mabuti naman sa akin ang aking guro. Subalit, sa aking puso hindi ko makalimutan ang aking mga mahal sa buhay. Lalo na ang aking ina. Gusto ko siyang tanungin kung bakit ako pinanganak. At iniwan ako. Ang anak ay laman ng ina. Paano hindi ka mamahalin ng iyong ina? Tiyak na hinahanap ka niya kahit saan. Hindi ko siya sinisisi. Tingnan mo ang iyong sarili, sobrang payat. Ang isang lalaki ay dapat kumain ng marami para maging malakas. Mahaba ang biyahe. Gumawa ako ng ilang kakanin. Hindi ko alam kung ano ang gusto mong kainin, dalhin mo na lahat. At itong mga damit gawa ko rin lahat. Malamig na ang panahon. Tandaan mong magdagdag ng damit. Ginang, napakabuti ninyo sa akin. Kayo. Sana kayo na lang ang aking ina. Sa totoo lang ako. Hindi pa patay ang pamilya Lu. Oy, hindi pa patay ang pamilya Lu. Lin, ano ang gusto mong sabihin? Dumating na ang mga tao mula sa pamilya Gao. Walang dantian si Xiaobao. Hindi siya dapat madamay. Wala. G, Lu, kunin mo na ang iyong balutan at umalis ka na. May maliit na daan sa likod ng bahay ng pamilya Lu. Doon ka dumaan. Mabait sa akin, sige nga Lin. Kailangan kong sumunod at tingnan. Batang Lu, bakit hindi ka pa umaalis? Hindi ka marunong ng martial arts at wala kang dantian. Mas mabuting umalis ka na para hindi ka maapektuhan. Isang walang kwentang mamamatay baboy. Huwag kang makialam sa mga bagay ng mandirigma. Umalis ka. Ngayong araw, kung hindi ninyo ibibigay ang pangalan ng nangungunang martial arts school, walang sino man ang makalalabas ng pintong ito. Gao Kanglan, isang batang tulad mo ay naglakas loob na pumasok sa aming bahay. Ganyan ba itinuro sa iyo ng iyong ama? Walang modo. Modo? Lu Zhenshan, sumuko ka na. Pwede ko kayong patawarin sa buhay. Deathmatch. Lakas loob mo bang tanggapin? Magpapakita ng antas at magpapasya ng buhay at kamatayan. Deathmatch. Kapag nakatuntong sa entablado, ang buhay ay nasa kamay ng langit. Ano? Kayong mga walang kwenta sa pamilya Lu, lakas loob ba ninyong tanggapin ito? Si Gao Kanglan, bagamat mas mahina kaysa sa kanyang ama, ay isang dalubhasa na ikanay tini sa talaan ng mga espada.
Kahit ang panganay na anak ay ika-30 lamang, hindi ba ito pagpunta sa kamatayan? Oo nga. Mga duwag, kung hindi kayo nangangahas lumaban, dumaan kayo sa ilalim ng aking paa, gumapang. Ako ang lalaban sa iyo. Masyadong mabagal ang paglabas ng espada. Bawat galaw mo ay butas. Isang magkakatay ng baboy, alam ba niya kung ano ang sining ng espada? Dito pa nagpapanggap na eksperto. Matandang Lu. Pamilya Lu ngayon ay bumaba na sa punto na. Kailangan pang umasa sa isang magkakatay para sumikat. Isang taong walang kahit na dantian, isang walang silbi. Paano siya magiging alagad ng pamilya Lu? Tigilan na ang walang kabuluhang usapan. Manalo ka muna kay Laping. Ang sining ng espada ni Gao Kanglan ay kilala sa pagiging matapang at malakas. Ang paglabas ng espada ay talagang mabagal. Ngunit si Cheng Feng ay walang dantian, hindi maaaring matuto ng martial arts. Bakit niya sasabing maraming butas? Ang pangit ng iyong sining ng espada. Paano ka mabubuhay dito? Laping, huwag mo siyang harapin ng direkta. Iwasan ang kanyang talim. Atakehin ang kanyang kaliwang binti. Tiyak na masisira ang kanyang galaw. Salamat sa payo, kuya. Magaling! Ang paraang ito para masira ang kanyang depensa kahit ako ay hindi nakakita. Ikaw ay talagang ang panganay na alagad ng pamilya Lu. Sumugod ka sa bitag na hinukay ng iba. Kailangan kong mag-isip ng paraan para bigyan sila ng babala. Ang kanang siko ay biglang namanhid. Kamakailan lang hindi naman ako nagkatay ng baboy. Ngayon, sa bawat tatlong hiwa, kailangan kong huminga muli. Ang siko na ito ay hindi na kumakaya. Pagkatapos ng tatlong hiwa, kailangang huminga. Sa bawat tatlong saksak, ang kanang siko ni Gao Kanglan ay nawawalan ng lakas. Ito ang pinakamagandang oras para umatake. Ang galing ng paningin. Talaga bang hindi marunong ng sining ng espada si Cheng Feng? Laping, makinig ka sa akin. Putulin ang kaliwang binti niya. Sige. Tanga. Ito ay sinadya ko na ibinigay sa iyo bilang pagkakamali. Ang kaliwang binti ko ay matatag. Hindi dapat. Paano nagkamali? Hey! Ikaw, karapat dapat kang tawaging dakilang kuya. Talagang binibigo mo ang iyong mga junior. Kung mamatay siya, ikaw ang may kasalanan. Ikaw. Sigurado akong hindi ako nagkamali. Tiyak na mali ang lakas ni Laping kanina. Lu Zhenshan, ang inyong pamilya Lu ay nangongolekta na ng basura, tumatanggap lamang ng mga walang kwentang estudyante, hindi pa sapat, nagpapatuloy pa ng isang magkakatay ng baboy. Ganyan ang klase sa aming pamilya Gao, hindi karapat dapat kahit na bantay pinto. Bato ng patayan. Kapag natapos na si Gao Kanglan ng 3 beses na pagputok, kapag medyo lumihis ang kanyang espada, atakehin ang kanyang kanang siko. Binibini ng pamilya Lu. Meron kang matalas na paningin.
Kailangan kong subukan ang sinabi ng binibini. Ang aking kamay. Sige, Hindi ka nagkakamali, anak ni Lu Zhenshan. Talagang tama siya. Gayunpaman, si Cheng Feng ay walang dantian, hindi maaaring mag-aral ng martial arts. Got Yong Wei, natalo ka. Dalhin mo ang mga taong ito at umalis sa pamilya Lu. talo. Ang batas ay ginagawa ng malakas. Kanina, anak ko ay nakipaglaban sa dalawa para mapagod siya kaya kayo nanalo. Hindi patas ang pagkapanalo. Ngayon ang kalaban ninyo ay ako. Ikaw, isang nakatatanda, nakikipaglaban sa bata. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ka ng mga mandirigma? Pagtawanan? Ang patay ba ay marunong tumawa? Bato ng patayan. Ito ang talaan ng mga espada. Ang lakas ng ika-10 pwesto, panganay na mag-aaral ay hindi man lang nakayanan ng isang suntok. 20 taon na ang nakalipas, ang pamilya Lu ay maituturing pa bilang unang pamilya ng gitnang lalawigan. Lumipas ang panahon? At ngayon ay nasa panganib na. Kayong mga langgam na nagbabantay sa lumang karatulang ito, ayaw ninyong ibigay ang paaralan ng Kung Fu. Huwag ninyong sisihin ako kung maging malupit ako. Ang dangal ng pamilya Lu sa loob ng isang siglo ay hindi masisira sa aking mga kamay. Lu Zhenshan, sa mga nagdaang taon, ikaw ay nagpapagod para sa kabuhayan ng pamilya Lu. Pagod na pagod ka sa pagtatrabaho. May lakas ka pa bang humawak ng espada? Upang harapin ka, sapat na sapat ako. Ang pinuno ng pamilya Lu. Hindi makakatagal ng 5 galaw. Ikaw, mamamatay baboy ka. Anong pinagsasabi mong walang kwenta? Ang aming pinuno, sino ka ba para taong hindi marunong ng Kung Fu na manghusga rito? Tama na, Ginoong Lu ay mahal naming panauhin. Samahan sila sa kanilang pahingahan. Zhenshan. Sige. Zhenshan. Matandang lalaki, ang hina mo naman. Sino pa sa pamilya Lu ang makakatalo sa tatay ko? E di sabay na kayo. Ako na. Jiwei, hindi kaya ng tatay mo. Wag. Nanay taga-pamilya Lu ako. Kahit hindi ko kaya, kailangan ko pa rin pumunta. Jiwei. Ikaw ay pang 30 lang sa talaan ng mga espada. Paano ka makakalaban sa tatay ko? Mas mabuting sumuko ka na lang. Pwe. Panaginip. Kahit mamatay ako, hindi ako susunod sa inyo, mga taga-pamilya Gao. Naghahanap ka ng gulo. Jiwei. Mukhang ngayon, Talagang walang makapagligtas sa pamilya Lu. Hindi pwede.
Kat Yongwei papatayin si Jiwei. Cheng Feng. Bilang asawa ng pinuno ng pamilya Lu, ngayon nasa panganib ang pamilya Lu. Kailangan kong humarap. Sa totoo lang, ako ang ina na hinahanap mo. Sa buhay ko, ang pinakamalaking pagsisisi ay nang ikaw ay isinilang, hindi kita naprotektahan. Ngunit bago ako mamatay, makita ka, malaman na maayos ka, masaya na ako. Kaya pala pakiramdam ko siya ay napakamalapit. Talaga palang siya ang aking ina. Ang alitan ng pamilya Lu ay wala sa iyo. Wala kang dantian. Umalis ka na agad. Ngayon, tutuparin ko ang nais mo. Xiaobao. Jiwei, Nanggugulat kayo. Walang kwenta. Dala mo ang pambutas ng baboy, sumugod ka, hindi ka pa pumatay ng tao. sabi ko na nga ba, isa akong magkakatay. Siyempre, baboy lang ang pinapatay ko. Xiaobao, bumaba ka na. Nanay mo naghintay sa'yo ng 20 taon. Nakita na kita sa wakas. Huwag kang maaksidente. Naglakas loob kang sumuway sa utos ko? Tinanggap mo ang walang kwentang ito? Lu Chengfeng, huwag mong isipin na ang nanay mo ay nagsabi sa iyo ng totoo. Ikaw ay miyembro ng pamilya Lu. Ikaw ay isa lang walang kwentang magkakatay ng baboy. Bumaba ka na ngayon din. Huwag kang nasa itaas. Pinapahiya mo ako. Hindi ko kailanman sinabi na ako ay miyembro ng pamilya Lu. Para sa nanay ko at sa ate ko, ako lumalaban. Ah, ikaw pala ang panganay na anak ng pamilya Lu. Lu Zhenshan, kahit papaano ay isang sikat na eskrimador. Kung ako sa iyo magkakaroon ng ganitong anak na walang dantian, papatayin ko siya. Kaya pala ang pamilya Lu ay mahina. Baka dahil sa walang kwentang ito na nagpapahina sa inyo. Ikaw kayo. Xiaobao, umalis ka na agad. Cheng Feng, umalis ka na! Nanay ate, dahil bumalik na ako na ang bahala sa inyo. May dala kang pambutas ng baboy, pero hindi mo kayang protektahan ng sino man. Pambutas ng baboy. Pambutas ng baboy ay para sa mga tulad ninyong hayop. Naglakas loob kang sumpain ako, mamatay ka? Tatay, Hindi. hindi ba ang berdugong magkakatay na ito ay walang dantian, yung aura ng espada kanina? Ano ba talaga iyon? Ang lakas na ito hindi ko pa nakita kailanman. Marahil kung ihahambing sa espada ng langit ay hindi rin papahuli. Itong si Lu Chengfeng ay isa lang walang kwentang berdugo. Paano siya naging napakalakas? Mali. Tiyak na swerte lang siya. Si Cheng Feng ay nakaya pa na madaling talunin ang ika-10 sa talaan ng mga espada. Kaya naman niya nakita ang butas ni Gao Kanglan. Ang pag-alis natin sa inn ay hindi kasing simple ng sinabi niya.
Sabi mo lang kanina, sino ang naghahanap ng gulo? Sino ka ba talaga? Sino ako? Hindi mo karapat dapat malaman. Ngunit kayo naglakas loob na saktan at insultuhin ang aking pamilya. Dapat managot. Hi! Huwag kang lalapit. Ako ang batang amo ng pamilya Gao. Ikaw, alam mo ba kung sino ang aking tiyuhin? Ang pangwalo sa talaan ng mga espada, si Gat Yongan. Siya ay lalabas na sa pagsasanay. Pangwalo sa talaan ng mga espada. Basta parang wala lang. Ikaw, kahit na ang tiyuhin mo ay number 1 sa talaan ng mga espada, kahit dumating siya ngayon, hindi kanya kayang protektahan, sabi ko. Sinong may lakas ng loob na saktan ang pamilya Gao? Kuya, dumating ka na sa wakas. Muntik na akong patayin ng batang ito. Pinatay na niya ako. Tio, kung nandito ka, ang loko-lokong magkakatay na ito ay patay na. Kayong pamilya Lu, maghintay kayong malipol. Gat Yongan ay nasa ikawalong pwesto sa talaan ng mga espada. Ang kanyang sining ng pagbasag ng buto ay lubos na perpekto. Kumpara kay Gat Yongwei, ang kanyang estilo ng espada ay mas malakas at hindi mahina. Ang kakayahan ni Gat Yongan ay hindi masukat ang lalim. Maraming taon na ang nakalipas. Wala siyang katunggali sa Zhongzhou. Bagaman tinalo ni Xiaobao si Gat Yongwei pero bata pa siya, baka hindi niya kayanin. Bagaman si Gat Yongwei at Gat Yongan ay 2 pwesto lang ang pagitan, ngunit sa nangungunang 10 ng talaan ng mga espada, ang pagitan ng bawat pwesto ay parang isang hindi malulutas na agwat. Sa tingin ko, ang swerte ng basurang ito ay hindi nagagana. Cheng Feng, bumaba ka na. Hindi mo matatalo si Gat Yongan. Oo nga, makinig ka sa nanay mo, bumaba ka. Nanay, huwag kang mag-alala. Pang-ikawalo lang sa talaan ng mga espada. Ngayong nandito ako, huwag mong asahan na gagalawin mo ang pamilya Lu kahit 1 pulgada. Ikaw na batang walang takot at walang alam sa hangganan, sa pamamagitan ng pananaksak sa likod, natalo mo ang aking pamangkin at nakababatang kapatid. At nagsasalita ka ng walang hiya. Sa tingin mo, ikaw ang tagapagmana ng espada ng langit? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na estilo ng espada at kung ano ang kakayahan ng pang-ikawalo sa talaan ng mga espada. Kuya Tio, Natalo niya si Gat Yongan na pangwalo sa talaan ng mga espada. Baka. Noong una talaga akong nagkamali ng tingin. Imposible. Kuya, Paano matatalo ni? isang magkakatay na walang dantian? Siguradong may nilalaro kang daya. Ang isang itong saksak niya ay gumamit ng 30 taon kong internal energy. Hindi pwede. Kailangan kong tawagin ang ginoong iyon. Ikaw ay talagang isang walang kabuluhang walang dantian. Paano magkakaroon ng ganitong malalim na kakayahan? Imposible ito. Iyon ay dahil masyadong makitid ang pananaw mo. Sino mang nag-aaral ng martial arts ay makikitang wala siyang dantian. Paano siya nakapagsanay ng internal energy? Baka siya ay isang henyong minsan lang sa 1,000 taon. Kahit gaano ka kagaling sa martial arts, ano ngayon? Ang pamilya Lu ay nasa huling hininga na. Mapoprotektahan mo sila sa ngayon, ngunit hindi ka sa maraming eksperto ng pamilya Gao makakaahon sa pagkubkob. ikaw magkakatay ng baboy. Para sa pamilya Lu, hindi ka ba isang ganap na pabigat? Kung hindi dahil ipinanganak kang walang dantian ang iyong ama, ang iyong ina, bakit kanila itinapon sa ilang na bundok? Ang aking anak na si Kang Lan ay nagsasalita hindi masarap pakinggan, ngunit ito ang katotohanan. Ang iyong ina ay labis kang naaalala mahigit 20 taon. Hinahanap ka ba niya? Natagpuan ka niya? Hindi pa rin ba pareho? Ayaw sa'yo dahil ikaw ay walang silbi. Kayong mga walang hiya at mapanlinlang. Hindi. Hindi ganyan. Huwag kang makinig sa kanilang kasinungalingan. Ang aking ina talaga bang ayaw din niya sa akin? Xiaobao, huwag kang maniwala sa kanya. Tumahimik kayo. Usapin ito ng aming pamilya. Kailan kayo nagkaroon ng karapatan na mga tsismoso magsalita ng masama? Xiaobao,
Nanay, pasensya na sa'yo. Pinagtiis kita ng maraming taon. Galit ka sa akin. To ay nararapat lamang sa akin. Pero maniwala ka sa akin. Nanay, hindi nagbago ang puso ko para sa iyo. Masyado akong nagkamali. Ang pagtatapon sa iyo noon ay desisyon ko. Ano ang galit mo? Diretso mo sa akin. Pero ang iyong ina at ate at ang pamilya Lu ay nangangailangan sa iyo. Batang Lu, tingnan mo ang mga taong ito sa tapat mo. Nagsasalita lang sila ng walang laman tungkol sa pamilya. Ano pa ang maibibigay nila sa iyo? Ang iyong talento ay walang katulad. Nakulong ka sa pamilya, Lu. Nakakaawa naman. Wala silang ginawa kundi ipanganak ka. Kaya pumunta ka sa pamilya Gao. Gagawin kitang panauhing pandangal. Mga magagandang babae ang kasama mo. Karangyaan at kayamanan na walang katapusan. Sa panahong iyon, tayo ay magsasama upang maging hari ng martial world. Di ba masaya? Ang aking kapatid na lalaki ay hindi maniniwala sa mga kasinungalingan mo, ikaw na mababang tao. Tumahimik ka. Saan galing ang batang babaeng ito? Wala kang karapatang magsalita. Batang Lu, ano sa tingin mo? Wala namang espesyal. Ilang araw akong nakasama sa kanila. Anong klaseng tao sila? Mas alam ko kaysa kanino man. Sila ang aking pamilya. Walang sino man ang kailangang mang-away sa amin. Chow Bao. Ikaw na walang utang na loob na hayop, wala kang dantiyan. Ang trato naming ibinigay sa iyo ay para sa ordinaryong tao na pinapangarap ng marami. Ikaw. Gusto mo talagang maging kaaway ng pamilya Gao? Sana bigyan ka pa ng isang pagkakataon. Kung gayon, mamatay ka kasama ng pamilya Lu. Natalo ka na kay Cheng Feng. Lalaban ka pa ba? Oo, natalo ako. Ngunit ang pamilya Gao ay hindi natalo. Ang iyong estilo ng espada maaaring talunin ang aking sining ng pagbasag ng buto. Pero kung ang espada ng langit? Espada ng langit. Tama. Ang inimbitahan namin si Lin Qingping ay papunta na rito. Siya ay dating naging estudyante ng espada ng langit. Natutunan ang espada ng langit. Siya ay isang tunay na master ng espada. Si Lin Qingping ay ang numero 1 eksperto sa talaan ng mga espada. Nagawa ng pamilya Gao na iimbita siya. Balita, siya ay naperpekto na ang unang galaw ng espada ng langit, walang kalaban. Si Lin Qingping ay itinuturing na isang henyo na bihira sa 100 taon. 28 taong gulang pa lamang. Gamit ang unang galaw ng espada ng langit, naging number 1 sa tala ng mga espada. Ang kanyang hinaharap ay hindi matatawaran. Ang pangalang ito ay pamilyar. Parang narinig ko na ito sa ibang lugar. Hoy, huwag kang umalis, huwag kang umalis. Ang kulit mo, bakit ikaw na naman? Sa wakas nakita na kita, pakisuyo, guro, turuan mo ako ng espada ng langit. Siya ay may magandang talento, sumunod sa akin sa loob ng 6 na buwan. Kahit saan ako magtago, mahahanap niya ako. Marahil ito ang sinasabi ng guro na taong may karma. Sige. Disipulo Lin Qingping nagpapasalamat sa patnubay ng guro. Siya pala. Siya pala. Natakot ka, di ba? Nalito ka. Sinasabi ko sa inyo, siraan nyo ang inyong sariling kakayahan. Iiwan ko kayo ng buhay. Masamang magkakatay ang yabang mo kanina. Kapag dumating si Jaitlin, panoorin ko kung paano niya putulin yung mga kamay mo. Putulin para hindi mo na magamit yung lumang pambutas ng baboy. Nagpapanggap. Espada ng langit. Hindi naman mahirap. Ay. Baka nabaliw ka na. Espada ng langit ay ang pinakamahusay na estilo ng espada sa mundo. Maraming tao ang gumugol ng kanilang buong buhay at natutunan lamang ang kaunting bahagi. Ikaw, isang walang kwentang walang dantian at isa kang magkakatay. At sinasabi mong hindi ito mahirap? Huwag mong kalimutan, ako ang magkakatay na ito ang tumalo sa inyo hanggang sa umiyak kayo. Ikaw.
Ako at ikaw walang kwentang tao. Ano bang dapat kong intindihin? Malapit na ang iyong kamatayan. Sino ang nangangahas na siraan ng espada ng langit? Hahaha. Jilin. Ito ang walang kwentang tao. Hindi lang siya nanira sa espada ng langit. Sinabi pa niyang hindi mahirap ang espada ng langit. Sobra na ang kayabangan. Turuan niyo siyang leksyon. Jilin. Itong bata ay hindi alam ang kanyang lugar. Nambabastos sa espada ng langit. Mangyaring ipagtanggol ang espada ng langit. Tama. Walang kwenta. Kanina mo sinabi na hindi mahirap ang espada ng langit. Bakit ngayon na nakita mo si Jilin? Hindi ka na makapagsalita, natakot ka na. Pagkatapos kayong turuan ni Jilin ng leksyon, aalisin ko ang iyong kakayahan at gagapusin ko ang iyong ina at ang iyong kapatid na babae sa pamilya Gao. Hayaan ang lahat ng alipin ng pamilya Gao na maglaro sa kanila. Sinaktan mo ako. Jilin, ano ang ibig sabihin nito? Ang alagad na si Lin Qingping ay yumuyuko sa guro. Guro. Pasensya na po sa biglaang pagkakabangga. Parusahan niyo po ako. Mula noong huling pagkikita natin, 5 taon kitang hinanap. Ngayon, sa wakas ay nakita na kita. Paano nangyari ito? Si Lin Qingping ay sumikat noong bata pa. 10 taon na ang nakalipas, nasa tuktok na siya ng talaan ng mga espada. Ito talagang katawa-tawa. Unang ranggo sa talaan ng mga espada. Si Lin Qingping ang nangunguna sa talaan ng mga espada. Siya pala ay alagad ni Lu Chengfeng. Ito. Ang galing ng Xiaobao ko, ang dami niyang pinagdaan ng hirap sa mga taong ito. Na kayang mapaluhod si Lin Qingping ang nangunguna sa talaan ng mga espada para kilalanin siyang guro. Ang kanyang kakayahan marahil ay higit pa sa inaakala ko, ay mas malalim pa kaysa sa naisip ko. Lin Qingping, mali ba ang pagkakakilala mo? Marunong lang siya ng konting sable. Paano niya malalaman ang espada ng langit? Kayo dalawa talagang walang galang. Walang galang ang inyong alagad. Patawarin niyo po ako. Ayos lang. Narinig ko mukhang maganda ang lagay mo ngayon. Umabot ka pa sa unang ranggo ng talaan ng mga espada. Guro, Guro, sobra naman kayo. kung hindi dahil sa inyo noon, sa inyong masigasig na pagtuturo sa akin, Qingping, hindi rin mauunawaan ni Qingping ang lihim ng sable na ito. Kung wala ang guro, paano magkakaroon ang alagad ng walang kabuluhang titulo bilang nangunguna sa talaan ng mga espada? Kung sa mundo ang guro ay pangalawa lang, sino ang maglalakas loob na maging una? Lin Qingping, ipinangako mo na tutulungan ang pamilya Gao. Bakit ikaw ba ay babaliwalain ng iyong salita? Ang pamilya Gao ay may lihim na aklat na ipinamana, kaya ako pumayag na makipagtulungan sa inyo. Ngunit ang maliit na pakinabang na ito, paano maihahambing sa utang na loob ko sa aking guro o maituturing na kapantay? Ikaw? Ang kasunduan ay kanselado ikaw. Kayo tatlo, naglakas loob kayong siraan ng aking guro. Karapat-dapat kayong mamatay. Ay Lin Qingping, magsisisi ka. Teka. Kahit masama ang ginagawa nila, hindi naman sila dapat patayin. Alisin ang kanilang kapangyarihan. Sapat na ang maliit na parusa. Opo, alagad, susundin ko ang turo ng guro. Ang aking kapangyarihan. Balita ko, mahilig kang mangbabae, di ba? Ikaw, anong gusto mong gawin? Kaya mula ngayon, hindi ka na magiging lalaki para tuluyan nang mawala ang iyong pagnanasa. Anak, Umalis kayo sa pamilya Lu. Kung hindi, sisihin ninyo ang sarili ninyo. Layas. Kayo? Mga walang utang na loob.
pakiusap. Patawarin ninyo kami. Kaming pamilya Gao, mas gusto naming para sa pamilya Lu, maging alipin at susunod sa kanilang pamumuno. Noong ininsulto mo ang aking pamilya, hindi mo naisip na darating ang araw na ito? Teka. Xiaobao, huwag mong dungsan ang kamay mo para sa mga ganyang tao. Wala na silang kakayahang martial arts, wala na silang magagawa, dalhin na lang natin sila sa hukuman. Sa mga nakaraang taon, gumawa sila ng lahat ng uri ng kasamaan, hayaan na lang ang batas na parusahan sila. Nanay, alam ko. Tatakutin ko lang siya. Ang bastardong si Lu Chengfeng. Sinira ang aking kinabukasan. Sinira ang aking pagkalalaki. Ang galit na ito, hindi magkasundo sa ilalim ng langit. Tama na. Kahit si Lin Qingping sumapi na sa kanya. Alam niya ang unang anyo ng espada ng langit. Unang anyo ng espada ng langit. Hindi natin sila matatalo. Espada ng langit. Espada ng langit. Ang sinumpang espada ng langit. Wala bang paraan para talunin ito? Gusto niyong maghiganti? Oo, gusto ko. Pakiusap, sabihin ninyo sa akin nakatatanda. Kung gayon, sabihin ninyo sa akin. Ang sinabi ninyo kanina tungkol sa espada ng langit na ito. Ano ba talaga ang nangyari? Xiaobao, nasaktan ka ba kahit saan? Siyempre wala akong problema. Mabuti naman. Xiaobao, pwede mo ba akong tawaging nanay muli? Nanay, Oh? Dalawampung taon na. Sa wakas nagkasama na tayo. Iyang espada ng langit mo. Natutunan mo ba iyan mula sa Sultan ng Sandata? Ang ganyang lakas ay sa Baichuan martial arts ng pamilya Lu. ano sa'yo? Hindi ba't hinamak mo ako dahil wala akong dantiyan? Oo nga. Iniwan mo ako sa loob ng 20 taon. Nagsisi ka ba? Ako... Baka talagang nagkamali ako. Guro. Guro-guro talaga ikaw, dalawa ng taong hindi nagkita. Guro, akala ko sa buhay na ito ay hindi na kita makikita. Guro, ang mga turo mo sa akin noong araw na aalala ko sa puso. Pagkatapos ng araw-gabi na pagsasanay sa wakas, ay naunawaan ko ang espada ng langit. Noong unay gusto kitang puntahan para magpasalamat, pero natuklasan ko wala na kayo roon at wala ring balita tungkol sa iyo. Akala ko, hindi na kita makikita habang buhay. Dahil naging sikat ka, maraming akala na ako'y isang nakatagong dalubhasa. Araw-araw akong inaabala. Sa harap ng ibang tao, Huwag mong sabihing nandito ako. Opo. Kuya? Kuya? Sino ka? Sino ka? Anong ibig sabihin nito? bunso. Bakit mo alam na nandito ako? Sabi ni tatay na bumaba ka sa bundok, hindi ako mapalagay kaya sinundan kita. Tito, ako si Lin Qingping, alagad ninyo. Pagbati, Tito.
parang baguhan. Hindi ba yung 5 taon na ang nakalilipas ang tinanggap mong alagad? Guro, kinilala mo pala ako bilang iyong alagad? Guro! Guro! Noong araw na iyon, itinuro ninyo ang unang galaw ng espada ng langit. May naunawaan na ako. Sa tingin ko, nakapasok na ako sa unang hakbang. Gusto kong sumunod sa inyo para matuto pa. Ay, Master! Noong araw na iyon, ang itinuro ninyong unang galaw ng espada ng langit na unawaan ko na ito, pakiramdam ko'y pumasok na ako sa pintuan. Gusto ko pong magpatuloy sa pag-aaral sa inyo. Tama ang sinabi ng master. Kapag kumilos ka, magkakaproblema, sige na. Magbigay na lang ng ilang salita. Sige. Pero sa batayan ng iyong dati ng estilo ng espada, magtuturo ng kaunti. Oo. Tandaan mo, ang lakas ay sumusunod sa lupa. Ang lakas ay mula sa lupa. Ang enerhiya ay lumulubog sa ibabang bahagi ng tiyan. Ang enerhiya ay lumulubog sa ibabang bahagi ng tiyan. Ang isip ay sumusunod sa puso. Ang isip ay sumusunod sa puso. Ang puso ay sumusunod sa espada. Ang puso ay sumusunod sa espada. Ang espada ay sumusunod sa puso. Ang espada ay sumusunod sa puso. Lakas mula sa lupa, espada sumusunod sa puso. Ay, Master. Disipulo ang disipulo ay mabagal umunawa. Kung pwede po, dagdagan pa ninyo ng ilang salita. Ang alagad mong ito, paano? Kuya, may ipinabibigay sa'yo ang tatay ko. Tara, ay, Master. Gusto mo lang siyang lokohin para samahan ako, 'di ba? Umalis na lang ng ganyan. Wow, ang ganda ng katawan. Tito. Ano ang pinag-aaralan mo? Isang malalim na paraan ng pagmamasid? Sino yan sa labas? Mauna na ako. Salamat ha. Kuya, nagdala lang ako ng gamit. Gabi na, bakit ka nagtatago sa dilim, isang dalaga? Naisip ko lang na may ipinabili ang tatay ko sa'yo, kaya pumunta ako. Oh. Nasaan ang gamit? Ay, nakalimutan ko, kukunin ko na lang. Dito. Ay. Sa susunod, kailangan niyang malaman ang pagkakaiba ng lalaki at babae. Walang kwenta. Pabigla-bigla, walang focus. Sa ganyang kakayahan mo, paano mo matatalo ang espada ng langit? Nasira ang aking kapangyarihan. Inalis niya lahat ang aking kapangyarihan. Hindi ako papayag. Lu Chengfeng, ang kahihiyang idinulot mo sa akin, babalik ko sa iyo ng 1,000 beses. Ang espada ng langit, hindi basta-basta kalaban. Wala ka ng kakayahan sa martial arts. At isa ka ng eunuch. Wala ka ng damdamin. Bagay na bagay ka para sa walang awang hiwa. Upang matutunan ito, dapat mawala ang lahat ng emosyon at pagnanasa. Saka magiging walang awa ang iyong espada. Lu Chengfeng. Kapag natapos ko na ang pagsasanay, gagawin kitang pira-piraso. Guro, napakabuti ninyo sa akin. Hindi ko alam kung paano kayo pasasalamatan. Lumapit ka. Guro, bakit galit na galit kayo sa espada ng langit? Siyempre,
kasalanan ng aking mabuting guro. Lakan liwanag. Noong mga panahong yon, ayaw ipamana sa akin ng guro ang tunay na espada ng langit. Sa halip ay ibinigay sa iyo. Ngayon papapatayin ko ang pinakamahalaga sa iyo at hindi na siya makikilala. Para malaman mo, hindi ko kailangan ng espada ng langit. Maaari ko pa ring wasakin ang lahat ng sa iyo. Huwag kang mag-alala, pansamantala akong namamahala sa paaralan. Nagretiro si Itay sa bundok. Cheng Feng, huwag kang maging pabaya. Ate, kaano ba yan? Guro, Nakatanggap ako ng balita, lumitaw ang sultan ng sandata ng lalawigan ng ulap, nagpapakitang gilas, maraming mandirigma ang pumunta. Nagpakita ang sultan ng sandata ng lalawigan ng ulap. Baka ang tatay ko yon? Ang sultan ng sandata ay nagtago ng ilang dekada. Hindi pa siya ganoon kaingay noon. Paano naman mangyayari iyon? imposible. Siguro ay mas takot sa gulo kaysa sa akin. Hindi siya magiging ganito ka-showy. Lalo na't noong isang buwan, nakita ko pa siya. Oo nga. Baka may problema ang tatay ko. Kaya napilitan siyang bumaba. May kakaiba sa bagay na ito. Sa tingin ko tiyak may masamang tao na nagpapanggap bilang ang aming ninuno. Nagpapakitang gilas sa lansangan. Ang ganitong gawain ay hindi mapapatawad. Tara, pumunta tayo sa lalawigan ng ulap kasama ang aking kasamahang babae. Guro, hayaan mo munang mauna ang iyong alagad upang magsiyasat sa lalawigan ng ulap kung ano ang totoo. Ikaw at ang iyong nakababatang tiyuhin ay susunod na lang. Sige, mauna ka na. Opo. Mga binata, tulong! Si Espada ng Langit ay nagustuhan ka. Ito ay isang malaking biyaya para sa iyo. Sumama ka na lang sa amin ng maayos. May makukuha kang maganda. Nag-aalala ako kung saan makakakuha ng impormasyon. At ngayon, dumating na mismo. Uy, mga maginoo, kayo ba ay may hindi pagkakaunawaan? Hindi ito isang magkakatay ng baboy. Na maaring pakialaman, umalis ka na. Ang sinasabi ninyong sultan ng sandata, ang sultan ba ganitong mapang-api at malaswa? Saan galing ang magandang lalaking ito? Sino ka ba? Bakit ka nakikialam sa gawain ng sultan ng sandata? Sa tingin ko, gusto mo nang mamatay. Bitawan mo ang babaeng iyon. May magandang dalaga pa pala. Kuya, maswerte tayo ngayon. Umalis ka kung hindi isasama kita at iaalay sa sultan ng sandata. Subukan mo nga. Ikaw kayo, sino ba talaga kayo? Umalis ka na. Maraming salamat sa tulong ninyong dalawa. Ako si Dayang Ulap. Labis akong nagpapasalamat. Wala yun, maliit na tulong lang. Dayang ulap, yung sinasabi nila na sultan ng sandata, ano ba talaga ang nangyayari? Mahaba ang kwento. Noong nakaraang buwan, may balita sa mundo ng mandirigma na lumitaw ang sultan ng sandata sa lalawigan ng ulap. Maraming mandarambong ng espada ang nagtipon-tipon para lang makita ang anyo ng sultan ng sandata. Pero ang taong ito ay ginagamit ang pangalan ng sultan ng sandata para maningil ng pera kahit saan at gumagawa ng gulo. Ginawa niyang magulo ang lalawigan ng ulap. Wala bang lumalaban? Ang mga taong ito ay lahat may pangalan sa talaan. Ang mga ordinaryong tao. Paano sila mangahas lumaban? Bakit kanila hinuli ngayon? Ano ang dahilan? Pagkalipas ng 3 araw, ay ang piging ng mga mandirigma na itinakda ng sultan ng sandata para anyayahan ang lahat ng mandarambong ng espada at muling ayusin ang talaan ng mga espada. Sabi ng mga tauhan niya, huhulihin daw ako para magbigay aliw. Ganun pala. Pero sa ganitong kalaking pagdiriwang, wala bang problema? Kapatid, malayo ang iyong nilakbay ngayon, dito na tayo magpahinga. Oo. Sa unahan may isang bahay panuluyan, sama ko kayo roon para magpahinga. Bilang pasasalamat,
Hindi na kailangan. Ayos yan. Sige, salamat Dayang Ulap. Huwag ka nang maglaro. Ginoo, nahulog ang loob ko sa inyo sa unang pagkikita. Nais kong maglingkod sa iyo habang buhay. Binibining Liu, ay hindi pwede to. Isang tagapagkatay lang ako ng baboy. Paano ako magiging karapat-dapat sa isang kagandahang tulad ni Binibining Liu at saka may minamahal na ako? Si Binibining Fang ba? Wala akong pakialam. Ikaw. Ikaw. Sa wakas ay kumilos ka na. Alam mo na mula pa sa simula na kasama ko sila. Ang iyong mga hakbang ay magaan at matatag. Ang iyong paghinga ay malalim at pantay. Halatang may pinag-aralan kang martial arts, hindi ka ordinaryong tao. Ang tatlong iyon ay hindi laban sa iyo. Higit pa riyan, pumunta ka sa aming direksyon. Sinadya mong tumakbo papunta rito. Mukhang minamaliit kita. Ang kanyang lakas ay hindi ko talaga maintindihan. Sabihin mo. Sino ang nagpadala sa iyo? Ang bilis mo tumakbo ah. Simula nang lumitaw ang sultan ng Sandata, parang may isang kamay na patuloy na nagtutulak sa atin sa likod. Sino kaya ang nasa likod nito? Kuya, hindi ka ba nahulog sa babae na yon? Bakit parang bitin ka pa? Imposible. Buti naman kuya, akin lang dapat siya. Lumabas ka muna, magpapalit ako ng damit. Sige, bilis. Nabigo ako sa aking tungkulin. Mangyaring parusahan ako. Kainis, kainis. Mahal na Panginoon, pakiusap, huminahon kayo. Tutulungan ko kayong pakalmahin ang inyong galit. Wala kang iba kundi isang puta na sinasakyan ng libo-libo. Anong karapatan mong hamakin ako? Panginoon, may silbi pa ako. Marunong akong mag-iba ng itsura. Pansamantala, iiwan kitang buhay. Lumayas ka. Opo. Lu Chengfeng, ang away natin ay hindi magbabago. Kuya, Anong ginagawa mo rito? nakakatakot yung babaeng yon. Ang lakas mo, kailangan mo akong protektahan. At saka, dati ikaw ang kasama ko matulog nung bata pa ako. Nene, 18 ka na, dalaga ka na. Tsaka... Sige, sabay tayo matulog. Ikaw lang kuya ang nag-aalaga sa akin. Sige, matulog ka na. Anong ginagawa mo? Maglalatag ako sa sahig. Kung hindi, bumalik ka na sa sarili mong kwarto. Kuya, anong sabi ng sulat ng alaga mo? Sabi sa sulat, ang peking sultan ng Sandata ay nagpapakita sa publiko, wala kahit isang bakas ng espada ng langit sa kanya. Alam ko ng peke siya. Ano ba talaga ang gusto nila? Ang galing ng bitag na ito. Kuya, hindi ba ikaw ang target nila? Huwag kang mag-alala, alam mo naman ang kakayahan ni Kuya. Dahil ako ang target nila, kaya gagamitin natin ang kanilang plano. Ngayong muling binuo ang talaan ng mga espada, ito ang panahon ng kaguluhan. Tingnan natin ang peking sultan ng Sandata. Saan ba talaga? Galing niya. Sandali lang, dalawa. Pakiusap, tumigil kayo. Pasensya na, binata. Anong ranggo mo sa talaan ng mga espada? Mayroon ka bang identification? Wala ako sa talaan ng mga espada kaya hindi ako makakapasok. Kung gayon, kailangan ng isang dalubhasa mula sa talaan ng mga espada bilang iyong tagapanagot.
o gumamit ng bato ng pagsubok hanggat ang iyong espada ay pumuputol sa tamang lalim, makakapasok ka rin. Si Lin Qingping, bakit hindi niya sinabi ang patakarang ito? Ang nasa talaan ng mga espada, siya lang ang kilala ko. Ang aking tagapagrekomenda ay si Lin Qingping. Binata, anong pinagsasabi mo? Yon ang numero 1 sa talaan ng mga espada, si dakilang Lin Qingping. Paano mo siya makikilala, ikaw na walang pangalan? Kung ganoon, kilala mo siya? Kahit ako at si dakilang Lin ay hindi pa nagkikita, ang kanyang espada ng langit ay nangunguna ng maraming taon. Siya ay isang alamat para sa amin na hindi namin maabot. Wala akong nararamdaman na lakas sa'yo. Mahina ka, wala kang dalang espada. Gusto mo lang pumasok ng palihim? Panaginip lang yan. Sinong nagsabing wala akong dalang espada? Ito ang aking espada, pambutas ng baboy. Pambutas ng baboy? Isang katay lang. Gustong pumasok sa pagtitipon, hahaha. Pinapayuhan kita, umuwi ka na lang at magkatay ng baboy. Tama na dahil wala kayo sa talaan ng mga espada at walang katibayan. Umalis na kayo, huwag kayong makikialam. Ikaw? Sandali lang. Sinong nagsabi na wala ako sa talaan ng mga espada? Ay wala akong karapatang pumasok? May dalang-dalawang pambutas ng baboy. Akala mo ay isa kang mandirigma. Maraming taon na akong naglalakbay sa mundo. Hindi pa ako nakarinig ng ganyang katawa-tawang bagay. Umuwi ka na lang. Di ba sabi mo kanina maaring mapatunayan ito ng bato ng pagsubok? Oo. Pero ikaw nasa tala ng mga espada. Siyempre. Ako ay nasa ika-98 sa talaan. Sige. Eh di dito na tayo maglaban. Kung matalo ko siya rito, mapapatunayan ko ba na kaya kong mapasok ang talaan? Papasukin na ninyo kami. pwede naman. Sige. Dito na tayo sa bato ng pagsubok maglaban. Kung ang lalim ng hiwa ko ay mas malalim ng 1 pulgada kaysa sa kanya, papasukin ninyo kami. Ano sa palagay mo? Sige. Ang yabang mong bata, isang katay lang, hamunin mo ako? Sige. Sige, susundin kita. Ngayon, patatalunin kita ng walang pag-aalinlangan. Apat na talampakan at 8 pulgada. Ikaw naman. Kahit matalas ang pambutas ng baboy, ano silbi? Ang batong pagsubok na ito ay gawa sa 1000 taong bakal, kailangan ng pinong espada para maputol ito. Mas malalim ako sa kanya ng 1 pulgada. Nanalo ako. 4 na talampakan at 9 na pulgada. Sobra lang ng 1 pulgada. Imposible. Talagang imposible ito. Sabi ko na nga ba, may kakayahan tayo mula sa talaan ng mga espada. Patawarin mo ako, hindi kita nakilala. Tuloy kayo mga Ginoo, paumanhin sa abala kanina. Sana ay patawarin ninyo ako. Tuloy? Hindi ba't nawala na ang kanyang kakayahan? Paano pa siya nakakagamit ng espada? Medyo kakaiba nga. Mali.
Napapaligiran siya ng aura ng kamatayan. Ang kanyang galaw ay kakaiba at nakakatakot, hindi tulad ng tamang landas. Malamang ay nagsanay siya ng isang masamang pamamaraan. Walang kwenta. Sino pa ba? Ang mga nasa talaan ng mga espada ng lalawigan ng ulap, wala ba ni isa sa inyo ang makakalaban sa akin? Gao Kanglan, panalo. Tinalo ni Gao Kanglan ang 8 tao. Mukhang ang unang ranggo sa talaan ng mga espada ay posibleng magbago na. Kahit gaano siya kagaling, makakaya ba niya ang espada ng langit ni Lindaxia? Ang kapangyarihan ng espada ng langit ay hindi basta-basta matatalo. Pero, hindi ba kayo nagtataka? Champion ng sining dahil sa pagbasagang buto na sa namana ni Gao Kanglan ay malakas at mabangis. Pero ang babagalaw niya ngayon ay mapanlin lang at masama. Talagang hindi tugma ang mga galaw. Ngayong sinabi mo, napansin ko na rin. Ang sining ng pagbasag ng buto ay malalawak at malalakas na galaw, pero ang kanyang katawan ay napakahirap basahin. Nakakapagtaka talaga. Nasaan si Lin Jingping? Lumabas ka at makipaglaban sa akin. Gao Kanglan, wala ka ng kakayahan sa martial arts pero may lakas ka pa rin para lumaban. Wala ka ng satsat. Saan nagtago ang bastardong si Lu Chengfeng? Saan siya nagtago? Palabasin mo siya. Ano ba yung sinasabi niya? Wala yon. Pero si Lin Jingping hindi siya makakalaban. Pweh. Ikaw na itong basura, karapat dapat ka bang pakitunguhan ng aking guro? Pagkatapos kitang patumbahin, tingnan natin kung kaya pa niyang magtago na parang pagong. Mas mayabang ka na ngayon kumpara nung ilang buwan na ang nakalipas. Ngayon, hayaan ninyong makita ko ang demonyo mong sining kung gaano ito katalino. Napakalason at kakaibang estilo ng espada. Sa loob nito ay may kasamang masamang aura na parang nakakasira. Lin Jingping, hindi mo naman nakalain na sa pamamagitan lang ng unang galaw ng espada ng langit matatalo mo ako? Unang ranggo sa talaan ng mga espada? Wala lang yan. Itong si Lin Jingping ay nasugatan? Paano nangyari yan? Itong si Gao Kanglan, ano kaya ang masamang sining na kanyang sinanay? Ang sining na ito. Para bang narinig ko na ito sa isang lugar. Ang lasa ng aking espada ng walang pag-ibig. Ano sa tingin mo? Espada ng walang pag-ibig. Hindi ko pa narinig. Iyan ay mga sining na nakakasakit sa iba, ngunit hindi sa sarili, mga demonyong sining lamang. Ang mga sining na ito ay hindi tinatanggap ng tamang landas. Espada ng walang pag-ibig. Walang pag-ibig, walang pagnanasa, putulin ang lahat ng alalahanin upang makuha ang pinakamataas na kapangyarihan. Ang napakalalim na estilong ito. Ikaw, isang ordinaryong tao, paano mo mauunawaan ang kagandahan nito? At saka, ikaw, isang walang kwentang tao na nag-aral sa isang magkakatay, ano ang maituturo niya sa iyo? Kahit gaano kakagaling, ikaw ay mananatiling alagad ng isang walang kwenta. Ano ba ang nangyari kay Gao Kanglan? Paggupit ng walang pag-ibig. Parang nabanggit ni Master sa akin. Sinasabing upang sanayin ang kasanayang ito, dapat mo nang kastahin ang sarili. Kaya naman sa loob lamang ng 3 buwan, siya ay umangat sa ganoong antas. Ngunit ang masamang kasanayang ito ay may matinding balikang epekto. Ang pagiging baliw ay karaniwang pangyayari. Sa wakas, dumating na ang araw na ito. Ikaw at si Lu Chengfeng na masamang tao, pareho kayong mamamatay. Isipin mo kung paano kita tinuruan nun. Master, dumating ka na. Lu Chengfeng, sa wakas ay nagpakita ka na. Maganda, susunod ay ikaw. Puputulin kita ng paisa-isa, hahatiin ka sa mga piraso para maramdaman mo rin ang lasa ng buhay na mas masahol pa sa kamatayan.
Paano nangyari iyon? Talaga namang napakagaling ng guro. Ilang salita lang, nabuksan ang isipan ko. Natutunan ko ang mas malalim na paraan ng paggamit ng espada. Imposible. Paano ako matatalo? Sa huli, maling landas ito. Hindi makakapantay sa espada ng langit. Ito ang sining ng pagsunog ng dugo. Mapapalakas nito ang iyong panloob na enerhiya sa maikling panahon ng ilang beses. Ang kapalit ay pagsunog ng iyong sariling dugo at mahalagang enerhiya. Malaki ang pinsala sa katawan. Lin Qingping, mamatay ka na. Nagsanay siya ng isang pamamaraan na panandali ang nagpapataas ng kapangyarihan. Oo, talagang malakas ito. Ngunit ang masamang sining na ito ay may mas matinding backlash kaysa sa walang habag na putol. Kahit ganoon, mas mahina pa rin ito kaysa sa nakatatandang kapatid. Ano? Nangunguna sa tala ng mga espada. Ganyan lang ba ang kakayahan mo? Kaya mo pa bang tumayo? Guro, pinahiya kita. Walang kwenta. Puro walang kwenta. Wala ni isang karapat dapat makipaglaban. Ngayong araw, kukunin ko muna ang kay Lin Qingping ulo para itama ang mga pagkakamali, para ipakita sa inyo kung ano ang tunay na sining ng espada. Ang disipulo ko. Wala ka pang karapatang turuan ako. Halika. Pagod ka na, susunod. Ako na ang bahala. Saan nang galing itong mukhang binata? Hindi pa sigurado kung marunong ka sa espada. Sa bato ng pagsubok lang, bahagya mo akong tinalo, kaya nakuha mo ang karapatan. Isang magkakatay ng baboy, wala siyang ipagmayabang. Lu Chengfeng, ngayon makikipaglaban ako sa iyo hanggang kamatayan. Babayaran mo ito. Kung gusto mong matutunan ang Jue King Dao, kailangan mong kastrahin ang sarili mo. Dapat kang magpasalamat dahil kinastrat kita para magkaroon ka ng pagkakataong magsanay. Ikaw, mamatay ka na. Masyadong mabagal. Huwag kang magyabang. Kung matapang ka, huwag kang umiwas. Tanggapin mo muna ang teknike ko, ang Jue King Jan. Maraming demonyo sa puso, hindi mo makita ang tunay na ako, ang espada mo. Ano kaya ang mapuputol niyan? Kung may tapang ka, huwag kang umiwas. Si Gao Kanglan, siya ay talagang masama ang puso. Ngayon ay nagsasanay pa siya ng masamang sining. Ang kanyang mga ugat ay puno ng mga ito, maruruming enerhiya. Maaga o huli, sasabog ang kanyang mga ugat. Tumahimik ka. Ngayong araw, lahat kayo ay mamamatay. Susunod, ipakikita ko sa iyo kung ano ang tunay na espada ng langit.
Lu Chengfeng, kailangan kitang patayin. Papatayin kita. Lu Chengfeng, papatayin talaga kita. Papatayin talaga kita. Ikaw? Talo ka. Isang saksak. Isang saksak lang niya. Tinalo si Gao Kanglan. Ito si Lindaksha na kahit siya ay hindi kayang talunin. Napakabata na henyo. Kanina ako ay bulag at naglakas loob ng mangot siya. Sa ganitong dalubhasa. Sino ba talaga siya? Ang laban na ito, si Lu Chengfeng ang nanalo. Sultan ng Sandata. Ang unang pwesto sa talaan ng mga espada, ano ang dapat na desisyon? Kung walang ibang lalaban, ang unang pwesto sa talaan ng mga espada ay ang binatang ito. Kung gayon, ipinapahayag ko, sandali. Ikaw nga ang bantog sa buong mundo ng mandirigma, Sultan ng Sandata po, hindi ba? Ang pagtitipon ng mga mandirigma ngayon ay para muling isaayos ang talaan ng mga espada. Nakuha ko na ang unang pwesto. Susunod, gusto kong makita ang maalamat na espada ng langit ang tunay na kapangyarihan nito. Ito? Baliw na ba siya? Kahit napakalakas niya. Pero siya ang sultan ng Sandata. Mabuti ang sigla ng kabataan pero sobra naman itong walang galang. Ang kapangyarihan ng espada ng langit hindi ba bagay na basta na lang makikita ng ordinaryong tao? Binata, huwag masyadong maghangad ng mataas. Ang bantog na si Ginoong Espada ng Langit, kaming mga nakababata sa mundong mandirigma ay naghahangad na makita. Ngayon nagtipon ang lahat ng eskrimador. Kung hindi namin makikita ng personal ang inyong pambihirang sining ng espada, ay isang malaking pagkukulang. Oo, Ginoong Sultan ng Sandata kayo na po, pabuksan ninyo ang aming mga mata. Huwag kayong ganyan. Matanda na ako. Matagal na akong hindi nakikialam. Tahimik lang ang gusto ko. Ang laban sa talaan ng mga espada, dapat sa mga kabataan na lang. Tapos na. Matagal na akong nanloloko ng tao. Hindi ko inaasahan na mahuhuli ako ngayon. Kung alam ko lang na ganito kahirap ang batang ito, hindi na ako dapat nagpauto sa pangalan. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magpapanggap. Ginoo, baguhan pa ako. Kailangan ko ng isang tulad ninyo na dalubhasa upang gabayan ako. Sana po ay mabigyan ninyo ako ng payo. Dahil napakasigasig ninyo ay pagbibigyan ko na kayo. Para mapahanga ko kayo. Ang hiwaga ng espada ng langit ay hindi masabi ng mga salita. Kaya manood kayong mabuti. Ang espada ng langit ay ang ugat ng langit at lupa at simula ng lahat ng bagay. Kapag gumagalaw ang hangin, gumagalaw ang espada. Kapag gumagalaw ang puso, gumagalaw ang enerhiya. Walang anyo, walang hugis, pumutol ng karma. Nagkakaisa ang puso at espada. Nagkakaisa ang espada at intensyon. Nagkakaisa ang intensyon at langit. Ikaw ba talaga ang Sultan ng Sandata? Ako? Hindi ako. Ikaw ba? Ikaw batang ito, huwag kang mag-akusa ng walang batayan. Ako? Talaga nga. Mali ako. Talagang mali ako. Ako ay hindi ang sultan ng Sandata. Ako. Isa lang akong manloloko na nagpapanggap. Ikaw ay mapagbigay, patawarin mo ako. Itong matandang ito, peke pala. Kaya pala ang galing niya sa espada kanina, napaka-arte, walang disiplina. Nagpanggap bilang espada ng langit para dayain tayo. Peke? Aminin mo na ngayon. Ako. Karaniwan lang akong nagbabasa ng palad, nagbibilang ng tadhana. Isang araw, bigla kong naisip, dahil ang espada ng langit ay hindi lumitaw sa loob ng maraming taon,
Hindi na lumitaw, nagpa siya akong gamitin ito para kumita. Ganun lang kasimple. Oo. Hindi ko rin inaasahan na maloloko kita. Ikaw, Anong gagawin nyo? ano sa tingin mo? Manloloko. Manloloko. Una, lumitaw ang espada ng langit na nakakuha ng atensyon. Pagkatapos may sumubok na patayin ako. Ngayon, itong pekeng sultan ng sandata nagsasabing siya ay isang ordinaryong manloloko. Isang manloloko, paano siya nangahas na lumikha ng ganito kalaking gulo? Pakiramdam ko may kulang. Mga guro at tyo, dahil tapos na ang problema, Bakit hindi tayo maghanap ng tuluyan? Mag-celebrate tayo ng tagumpay, ano? Sige, ikaw na ang mag-ayos. aayusin ko na ito. Tara na rin tayo. Ang mga taong iyon ay masyadong maingay. Wala akong paraan para makausap si kuya. Naku, pampatulog yan. Lumabas ka na. Ikaw pala. Si Gao Kanglan ang nagpadala sa iyo? Paano mo nalaman? Ang taong may sama ng loob sa kuya ko siya yon. Sabihin mo ano ba talaga ang layunin niyo? Ang aking pampatulog? Kahit i-block ang pressure points, walang silbi. Tapos na ang oras. Tapos na ang magandang araw ninyo. Halika. Kain. Kuya, Bakit ka bumalik, ate? kung hindi ako bumalik, hindi ba kita makikita? Ate, hindi ka naman mahilig gumamit ng pabango dati. Bakit ngayon gumamit ka? Para lang magdagdag ng ambience. Kuya, hindi mo ba gusto? Hindi. Mukhang may problema ang pabangong ito. Siguro. Paano mo nalaman? Ang ate ko ay hindi katulad mo na nagpapanggap. Sabihin mo. Nasaan siya? Sa ngayon, mas mabuting alagaan mo muna ang sarili mo. I-block ang mga pressure points. Akala mo ba itong pabango lang ang may problema? Ang alak na may gamot na panlupaypay, ano ang lasa? Guro. Ang gamot na panlupaypay sa alak, kasama ng pabangong ito, ay isang matinding lason. Hindi talaga ito kayang labanan. Tatanungin kita muli. Nasaan ang ate ko? Gino, tulong. Gino. Sa wakas nagkita na tayo. Lahat ng lalawigan ng ulap, ikaw ang nagplano ng lahat, di ba? Talaga namang disipulo ka nila Kanliwanag. May utak ka naman pala. Ako yun. Nagpagawa ako ng peking sultan ng sandata. Binago ang talaan ng mga espada. Para makaakit ng mga mandirigma, ako rin. Tinuruan ko si Gao Kanglan na magsanay ng walang awang pagputol para makuha ang atensyon ninyo. Ang lahat ng ito, nasa ilalim ng aking kontrol. Ano naman kung alam mo? Nasa akin pa rin ang babae mo at ikaw ay mahina na lang. Dalaga? Kuya, umalis ka na. Alis? Ngayon walang makakaalis dito. Pakawalan mo siya. Ibalik mo siya sa akin.
Sa tingin mo, bakit pa kita kinakausap? Ang samyo ng buto ni Dayang Ulap ay pumapasok sa iyong balat. Kahit i-block mo ang iyong mga pressure points, wala ring silbi. Nararamdaman mo ba na sumasakit ang iyong mga laman loob? Papatayin kita. Hindi mo alam ang iyong limitasyon. Lu Chengfeng, akala mo ba maraming taon akong nagplano ng maingat, wala ba akong paghahanda? Masyado kang walang muwang. Natatandaan kong wala tayong kaugnayan. Ikaw, sino ka ba talaga? Sino ako? Tatanungin mo yung demonyo mong guro. Day. Ang guro ko. Noong mga panahong iyon, ako at sila Kanliwanag, magkaklase kami sa iisang master, ang matandang hindi namamatay. Ayaw niyang ipamana sa akin ang tunay na espada ng langit, ngunit ang espada ng langit ay ipinamana sa iyong ama, ang Yunbata at Pasaway. Siya'y marunong lang mag-ensayo ng espada, paano niya malalaman? Kung paano gawing ang espada ng langit ay magkaroon ng pinakamalakas na kapangyarihan. Kaya ikaw pala ang traidor na nagtaksil. Tumahimik ka. Kuya, Ang espada ng langit na ganitong ang walang katulad na estilo ng espada, dapat lang gamitin para sakupin ang buong mundo ng martial arts at maging hari ng martial arts, ang matandang hindi namamatay. Ay sinasabing ako ay masama ang puso. Sinasabi na ang pagsasanay ng espada ng langit ay nangangailangan ng taong may malinis na puso. Itinapon ako na parang basura. Mga dahilan lamang iyon. Ngayon ipakikita ko sa inyo ang sakit na naranasan ko noon. kuya, umalis ka na. Huwag mo akong alalahanin. Pakawalan mo siya. Kailangan mo siyang pakawalan? Kailangan mo muna akong talunin. Ngayon, ang samyo ng buto ay tumagos na sa iyong buto. Ano ang gagamitin mo para labanan ako? Kuya, umalis ka na. Huwag mo na akong pakialaman. Ako ang target niya. Hindi mo na kailangang iligtas ako. Imposible. Talagang babalik kita. Ngayon, naputol na ang lahat ng iyong meridian. Nawasak na ang iyong kasanayan. Wala ka ng silbi. Gusto mo pa bang iligtas ang iyong pinakamamahal na nakababatang kapatid na babae? Sa tingin ko, dapat kang bumaba sa ikapitong araw sa iyong master magdalamhati. Oh, aking mabuting nakababatang kapatid, sa wakas ay nagpakita ka na. Mula nang saktan mo ng malubha ang master, hindi ka na naging aking kuya. Tigilan mo na ang kalokohan. Ngayon sasamahan kita. Hindi maganda. Ang lakas ni Joyan ay higit pa sa dati. Kailangan mo nang dalhin si Lianjue. Lakanliwanag, ano kung iligtas mo sila? Naputol ang lahat ng iyong meridian, wala ka ng silbi. Ang mundong ito ng martial arts. Sa huli ay magiging akin. Sigaw kang lan ba? Ginawa ng hayop na yon? Mahaba ang kwento nito. Nasaan ang nanay ko? Nasaan ang nanay ko? Walang silbi si tatay. Hindi mo na protektahan ang nanay mo. Hindi ka karapat dapat maging tatay ko. Kahapon, ang hayop na sigaw kang lan nagdala ng mga tao at sinalakay ang eskwelahan ng martial arts at dinala si nanay. Nasaan ang mga tao ng pamilya Lu? Sumama ka sa akin sa lihim na silid para magtago.
Noong una, ang inyong pamilya Lu ay tumanggi na ibigay ang titulong unang eskrimahan sa pamilya Gao. Ngayon nakuha ko pa rin. Huwag mong isipin na ang inyong anak na lalaki ay babalik at ililigtas kayo. Siya ngayon ay isang lubos na walang kwenta. Ang kanyang nanay. Nasa akin pa rin. Nanay, Cheng Hong, ang itsura mo ngayon, pupunta ka lang para mamatay. Gao Kanglan, wala kang hiya. Ako walang hiya. Dahil sa inyo lahat ito, ayaw ninyong ibigay ang eskwelahan. Pagkalipas ng isang buwan, ako at ang aking guro ay magdaraos ng piging para sa mga pinuno. Aanyayahan ang lahat ng mga bayani sa mundo upang magtatag ng bagong kaayusan sa martial world. Sa oras na yon, si Lin Yuero ng pamilya Lu ay gagamitin. Dugo sakripisyo. Si Lin Yuero ng pamilya Lu sakripisyo ng dugo. Pamilya Lu, dapat kayong dumalo. Aalagaan ko kayo ng maayos. Chengfeng, huwag kang gumalaw. nanay, kasalanan ko, wala akong silbi. Tatay, wala na bang ibang paraan? Iligtas si kuya? Paraan. Mayroon naman. Pakiusap guro, sabihin mo sa akin. Nagbigay ang guro sa akin ng isang tableta na tinatawag na pilula ng paglilinis at ang iyong buong katawan ang dragon blood, meridian ng iyong dantian, bihira sa 1,000 taon. Kapag ininom mo itong tableta, maaari nitong ayusin ang iyong sirang meridian. At kahit na sa pamamagitan nito, linisin at palakasin ang iyong meridian ay magpapalakas sa iyong espada ng langit sa susunod na antas. Kaya painumin mo na siya. Ngunit ang pamamaraang ito ay nangangailangan ng tulong ng isang martial artist na may 100 taon ng internal energy, hindi maaring pilitin kahit kaunti. Kung hindi, ang tatanggap at ang nagbibigay ay parehong nasa panganib ng buhay. Wala na bang ibang paraan? Chengfeng! Ang maibibigay ko sa'yo ay itong aking lakas lang basta't maging maayos ka. Ate, Ako. Kuya. Ibibigay ko rin sa'yo ang aking lakas. Dahil ikaw na ang pinakamalakas sa mundo nung panahong iyon, protektahan mo na lang ako. maraming salamat sa inyong lahat. Tiyak kong hindi kayo bibiguin. Ikaw na ngayon ang tanging pag-asa ng pamilya Lu. Ikaw lang ang makapagligtas sa nanay mo. Matanda na ako, wala nang silbi ang aking lakas. Mas mainam pa na tulungan ka. Ang pilula ng paglilinis na sinamahan ng daang taong lakas at saka ang likas na talento ni Chengfeng, sa pagkakataong ito tiyak na siya ay muling isisilang mula sa apoy at lalong lalakas ang kanyang kapangyarihan. May magandang balita at masamang balita. Alin ang gusto mong marinig muna? Ang masamang balita ay ang anak mong lalaki ay naging walang kwenta na. Ano ang ginawa mo kay Xiaobao? Nasira ang kanyang mga ugat at meridian. Ano pa bang magagawa niya? Ikaw? Siyempre may magandang balita rin. Ang piging ng Panginoon ng Alyansa sa 1 buwan. Kung ang basurang iyon ay matapang na pumunta. Kung gayon ang inyong pamilya ay lahat magkakasama sa impyerno. Hindi ka magtatagumpay. Hayop ka, bitawan mo ako. Abangan natin. Hayop, mamatay ka ng malupit. Xiaobao.
Bakit? Ayaw mo ba? Ikaw ayaw mo sa akin dahil hindi ako kaya? Hindi ka naman walang kaya. Wala ka. Mga tauhan. Ginoo. Itong hamak na babae. Dalhin sa labas at ibaw ng buhay. Opo. Bitawan mo ako. Umalis. Umalis, Ginoonggaw. Ginoonggaw. Pakiusap, bitawan mo ako, Ginoonggaw. Nanay, ililigtas kita. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang utang na loob ngayon ay gagantihan ko ng lubos. Sa kapangyarihang ito, magsanay ka agad. Nanay, hintayin mo ako. Sa tingin mo, ngayon si Lu Chengfeng, yung walang hiya, ay darating ba? Kung siya ay maglakas loob na pumunta, gagawin ko siyang walang kamay at paa. Pahihirapan ko siya ng paisa-isang hiwa para makita mo mismo na hindi siya makahingi ng buhay at hindi rin siya makamatay. Xiao Bao, Nanay, nakikiusap ako. huwag kang pumunta. Sa mga panahong ito, sina Joyan at Gao Kanglan ay lalong nagiging malupit sa kanilang mga kilos. Ang mga sekta na hindi sumusunod ay nilipol nila isa-isa. Ang kinabukasan ng martial arts world ay nakakabahala. Oo nga. Lahat ay natatakot para sa kanilang sarili. Hindi alam kung kailan may darating na magliligtas sa atin mula sa kaguluhan. Tay, sa tingin mo darating ba si Cheng Feng? Tiyak na darating siya. Kailangan nating maniwala sa kanya. Ang ikasyam na galaw ng espada ng langit na aking nilikha ay sa wakas ay nagtagumpay. Nanay, ililigtas kita. Inay. Mga mandirigma mula sa iba't ibang grupo, ang aking guro na si Joyan. Ang kanyang kabutihan at talino ay sapat upang mapasunod ang lahat. Ang kanyang galing sa labanan ay sapat upang takutin ang mga kaaway. Siya ang tanging karapat-dapat maging lakan ng mandirigma. Ngayon, kasama ninyong lahat sabay-sabay nating saksihan. Salamat sa inyong pagmamahal. Ako si Joe, lubos na nagpapakumbaba. Dahil ako ang lakan na ito, dapat akong maglingkod sa mundo ng mandirigma. Magtatag ng kaayusan. Mula ngayon, bawat paaralan ay dapat ibigay agad ang kopya ng kanilang pangunahing sining pandigma upang punan ang aming armory. Ang mga natatanging estudyante ng bawat paaralan ay maghahalinhinan sa paglilingkod sa tahanan ng lakan. Kung may paaralan na magtago o sumuway, wawasakin ang buong pamilya. Dahil walang tumututol. Mabuti. Simulan natin sa pagpaparusa sa pamilya Lu na ito ng mga rebelde. Bilang babala sa iba. Ngayon ang bastardong si Lu Chengfeng ay hindi dumating. Mukhang ang walang silbi mong anak ay hindi ka rin pinapahalagahan. Xiao Bao, mabuhay ka ng maayos. Ako ay tumututol. Meron akong reklamo.
Xiaobao, bakit ka nandito? Lu Chengfeng, ikaw basurang puto lang mga ugat at gusto mo pa bang mamatay? Talagang wala kang kakayahan. Ngayong ikaw na mismo ang pumunta dito, nakakatipid sa akin ng pagsisikap. Inay, huwag kang matakot. Xiaobao, susunduin kita pa uwi. Xiaobao. Bakit ang tanga mo? Ang ingay. Ang lalim ng pagmamahalan ninyong mag-ina. Para bang wala ako? Ngayon, gagawin kitang walang kwenta muli. Huwag Lu Chengfeng. Ang Jueking dyan ay nasa tuktok na ng antas. Basura ka, paano mo ako matatalo? Ngayon, ay ang araw ng kamatayan mo. Xiaobao. Ito, imposible ito. Imposible ang aura na ito. Hindi ko na talaga maintindihan ang bastardong ito. Bastardong maliit. Patay ka. Huwag. Ikaw? Anong klaseng espada yan? Ikasyam na anyo ng espada ng langit. Ito. Paano nangyari ito? Nalampasan mo ang orihinal. Ikawalong anyo ng espada ng langit. Nilikha mo ang ikasyam na anyo. Madali lang yan. Ang espada ng langit ay hindi tungkol sa mga anyo, kundi isang pusong tapat at dalisay. At ikaw ay matagal ng bulag ng kasakiman at ambisyon. Natural, hindi mo mauunawaan ang tunay na diwa ng espada ng langit. Palusot. Lahat yan ay palusot. Tanggapin mo ang kamatayan. Lu Chengfeng, lalaban ka? Papatayin ko ang babaeng ito. Nanay? Lu Chengfeng, kahit na natutunan mo na ang ikasyam na anyo ng espada ng langit. Ano naman? Nasa amin pa rin ang nanay mo. Hahaha, ibaba mo na ang espada ngayon. Sirain mo ang sarili mong kakayahan. Pakakawalan ko na ang nanay mo. Huwag mong gawin yan. Kung sisirain ko ang aking sariling kakayahan, pakakawalan ninyo ang nanay ko? Oo. Xiaobao. Nanay, ililigtas kita pangako. Xiaobao. Sa buhay na ito, makita kang muli. Ay ang pinakamalaking swerte ko. Hindi ako magiging pabigat sa iyo. Xiaobao. Dapat kang mabuhay ng maayos. Nanay, ano ang gagawin mo? Nanay. 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 Takbo. Alis. Zhenshan. Zhenshan. Tatay. Bakit mo ginawa ito? Nasa kanila pa ang nanay mo. Wala akong ibang paraan. Para makakilos ka ng walang alinlangan. Zhenshan. Ikaw naglakas loob ka? Noon ako ang may sala. Sa buong buhay ko. Malaki ang utang ko sa inyo. Ngayon, sa wakas nakagawa ako ng tama. Chengfeng,
Ako. Gusto kong tawagin mo akong tatay. Tatay? Sa susunod, ang pamilya Lu ay nasa iyo na. Tatay, Jenshan. Tatay. Jenshan. Jenshan. Tatay, maayos ang lahat sa pamilya Lu. Mamahinga ka na. Nanay. Ate. Umuwi na tayo. Sige, umuwi na tayo.